Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, May 28, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Prime Minister, we are held against our will. They are not letting me go. Expelled Congressman Arnulfo Teves Jr. Inaresto ng mga otoridad sa Timor-Leste. Pulis na tinaga ng lalaking nag-amok. Pinarangalan ng PNP. How many times we have to say that? I didn't want impeachment. Pangulong Marcos iginiit, hindi niya kailanman ginustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Mga kondisyon sa pakikipag-ayos sa mga Duterte, ibinasura ni PBBM. Impeachment trial ni VP Sara. Tuloy sa 20th Congress matapos mag-adjourn ng Kongreso sa June 13. Sa showbiz, binibining Pilipinas candidates nagpasiklaban sa swimsuit pasarela. At what happened Bella? Kaloka-like Phase 2 finalist Christopher Diwata, aka Taylor Lautner, kumasa sa SB19 Dungka Dance Challenge. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Formal nang naghain ang kampo ni former Congressman Arnulfo Teves Jr. ng writ of habeas corpus sa Korte sa Timor-Leste matapos ang biglaang pag-aresto sa kanya ng mga lokal na otoridad doon. Pero dito sa Pilipinas, nakahanda ang Department of Justice at Kapulisan sakaling matuloy ang extradition ng dating mambabatas. Narito ang ating balitang A to Z. Ito ang eksena sa tinutuluyang bahay ni former Congressman Arnulfo Teves Jr. sa Dili, Timor-Leste. Nang bigla siyang arestuhin ng mga lokal na otoridad bandang alas 8 ng gabi, May 27. Sa salaysay ng kanyang anak na si Axel sa social media, noong gabi ring yon, nakatunog na ang kanyang ama ukol sa umano'y pribadong eroplano na papunta sa Timor-Leste. They just came in forcefully. They took him out forcefully, and right now, as we speak, he is still in the immigration building in Timor-Leste. Humihingi ng tulong ngayon ng pamilya Teves dahil sa anilay illegal na pag-aresto sa dating mambabatas, lalo't na una nang pinagbigyan ng Timorese courts ang kanilang hiling na asylum doon. Matatandaang makailang beses humiling ang pamahalaan ng Pilipinas sa Timor-Leste na i-extradite si Teves para kaharapin ang kasong multiple murder kaugnay sa tinaguriang Pamplona Massacre taong 2023 kung saan pinaslang si dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo at 9 na iba pa. We believe that they are doing the same thing as what they did to Tatay Digong, the former president of the Philippines, where they will just detain the person illegally. And we do not approve of this, and we do not want my father to be flown out of Timor-Leste. Ngayong araw naghain na ang kanyang abogado roon ng writ of habeas corpus habang personal ring umapela ng tulong si Teves sa liderato ng Timor-Leste. Good evening, Prime Minister. Was Excellencia. How and we are held against our will. They are not letting me go, and they don't have. Sa pahayag naman ng Department of Justice, bagamat nakahanda ang pamahalaan ng Pilipinas na iharap si Teves sa mga kasong kinakaharap sa bansa, wala pa silang natatanggap na opisyal na dokumento mula Timor-Leste ukol sa kanyang muling pagkakaaresto. Hindi rin malinaw kung ide-deport ba si Teves bilang isang undocumented na dayuhan doon o kung tugon na ito sa wakas sa hiling ng Pilipinas na extradition. Wala po pa kami na nagkukuha ng assistance coming from NBI, from DOJ.
But in case na meron po kami facility dito. Sa gitna ng mga katanungan sa estado ni Teves at kung mapapauwi na nga ba siya sa bansa, tiniyak ng pulisya na nakahanda itong tumulong sa DOJ na magbigay ng seguridad at pasilidad sakaling ibigay ng Timor-Leste sa Pilipinas ang kustudiya ng pinatalsik na congressman. Binigyan ng parangal ng Philippine National Police ang isang pulis na nataga sa dibdib at sa ulo matapos rumisponde sa isang nag-aamok na lalaki sa Parañaque City. Ayon kay Sergeant Carlo Navarro, ginawa niya ang lahat upang walang madamay na sibilyan sa insidente. Batay sa pulisya, dati nang sangkot sa droga ang suspect na ngayon nahaharap sa kasong attempted murder. May balitang A to Z Police Special Report, si Kim Salinas. Sinugod na nagwawalang lalaki sa Parañaque City ang rumesponding pulis at iwinasiwas pa ang hawak na patalim. Nangyari ang insidente noong umaga ng May 23 nang may magsumbong sa BF Homes Police Substation na may nag-aamok sa kanilang barangay. Dahilan para rumisponde ang mga Police Staff Sergeant na sina Carlo Navarro at Joffrey Maret kasama ang mga barangay tanod. May mga bata kasi ron na nakatayo, lingon siya ng lingon doon. Isip ko baka mamaya manghablot siya doon, gawin niyang hostage. Pag atras ko, na-outbalance ako, saka siya nagkaroon ng pagkakataon na tagayin ako. So nung nasipa ko naman yung tuhod niya, napatras siya, at bigla kong napatayo, saka ko naman kagad hinawakan yung kamay niya para agawin yung hawak-hawakan yung patalim. Binisita ng balitang A to Z News Team si Sergeant Navarro na nagpapagaling sa kanyang bahay sa Las Piñas. Aniya, hanggang ngayon ay nananakit pa rin ng pagkakataga sa kanyang dibdib. Pag tayo ko, nakahataw pa siya sa ulo ko, yung isa, at nung hawak ko na yung kamay niya, nakataga pa siya ng 2 beses. Bali 3 sa ulo at saka 1 sa dibdib. Ramdam ko na yung hilo. Nilakasan ko lang yung loob ko para at least kahit papano, hindi tayo mawalan ng malay. Minabuti ni Navarro na huwag gamitin ang kanyang service firearms sa insidente, bagamat makikita sa CCTV na naglabas na ng baril ang kanyang kasamang pulis. Kasi inisip ko yung magiging kapakanan din ng mga nandun sa paligid. Baka may madisgrasya. Nasa kustodiya na ng Parañaque City Police ang suspect na kinilala lamang na si alias Arn. At nang makausap ng news team sa nagawa niyang pananaga, nagkaroon ng problema. Problema sa buhay. Sarili ba? Nagkataon lang yun, sir. Nagkataon lang. Pero hindi siya sa droga. Bihira, sir. Sasampahan ng suspect ng kasong attempted murder, direct assault at alarm and scandal. Itong ating suspect ay dati na pong involved sa pinagbabawal na droga. Binigyan din si Navarro ng pagkilala at parangal ni Philippine National Police Chief General Romel Marbilla na personal na tumungo sa Parañaque Police Station. Makikita po natin dun sa video na medyo masikip po yung lugar. So kung ginawa po atin ito ng ating pulis, maaaring baka po may madamay. And hindi po siya nagdalawang isip na ibuwis ang kanyang buhay upang lamang po walang ibang taong mapahamak. Nakatanggap din si Navarro ng tulong pinansyal para sa kanyang pagpapagamot. Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 1 linggo sa PNP na dagdagan ang pulis patrol para masawata ang mga krimen sa lansangan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ilang araw bago mag-convene ang Senado bilang impeachment court, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya kailanman ginustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang Pangulo na hindi ito magiging mitsan ng politikal na kaguluhan sa bansa at bahala na anya ang Senado sa pag-usad ng impeachment trial. May balitang A to Z si Ace Cruz. How many times we have to say that? I didn't want impeachment. Tila may bahid ng pagkairita ang sagot ni President Ferdinand Marcos Jr. nang muling tanungin ng media kung may naging papilis siya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa press conference sa Kuala Lumpur sa Malaysia kung saan dumalo siya sa ASEAN Summit, iginit ng Pangulo na wala siyang inimpluwensyahan sa Kamara. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo.
Magugulit ang mismo si Presidential Son at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos ang unang pumirma sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Duterte. Mabilis itong na-transmit sa Senado makarang agad makakuha ng 215 votes lampas sa required number of votes na 1/3 ng miyembro ng Kamara. Wala naman nakikitang dahilan ng Pangulo para magdulot ito ng political chaos sa bansa. Gate niya, nasa kamay na ng mga mambabatas ang pag-usad ng trial ng Vice Presidente. The legislators, the senators, and the House are going to decide on how to handle it. I don't think that they've made any decisions yet in that regard. So let's let it's in there. It's there. Nasa kanila yan eh. Sa pagre-resume ng sesyon ng Kongreso sa Lunes, June 2, darating sa Senado ang House Prosecution Panel para basahin ang 7 charges sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Sa Martes, June 3, alas 9 ng umaga ay ko-convene o bubuuin ang impeachment court sa Senado para ibaba ang summons at iba pang kautusan. Manunumpa rin ang incumbent senators bilang senator judges. Sa July 30 ang opisyal na pagsisimula ng trial proper ng Vice Presidente kaugnay sa mga akusasyon ng culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption at iba pang high crimes. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tahasang inayawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hamong magbitiw sa pwesto bilang punong ehekutibo ng Pilipinas. Kasunod yan ang naging hamon ng mga taga-suporta ng mga Duterte sa social media laban sa Pangulo nang ipatupad nito ang courtesy resignation sa hanay ng lahat ng kanyang gabinete. Binigyang diin ni PBBM na hindi niya tatakasan ang mga problemang kinakaharap ng bansa. Siguro by now, I don't do things pang optics. If there is a problem, I like to fix it. So that's what we are doing. So expect us to be doing a rigorous performance review, not only at the cabinet level, but even deeper. I will resign. Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, what good will that do? Samantala, hindi naman pumayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gusto ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kondisyon para makipag-ayos sa kanya. Ito ay matapos na ang pahayag ni PBBM na handa siyang makipag-ayos sa pamilya Duterte. Giit ni PBBM, walang kondisyon ang reconciliation. Mababatid na sinabi ng mga kaalyado ni Duterte na dapat aksyonan muna ni PBBM ang pagpapabalik sa bansa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC bago makamit ang nais na reconciliation. No. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. Balik sa Metro Manila, umabot na sa halos 700 ang naitalang traffic violations sa ikalawang araw ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pero ayon sa MMDA, higit na mas mababa ito ng 417 kumpara sa mahigit 1,000 violations noong unang araw ng re-implementation. Gumagamit ang NCAP ng AI-powered cameras para tukuyin ang mga lumalabag sa trapiko na layuning bawasan ang manual na apprehension at pagbutihin ang daloy ng sasakyan sa Metro Manila bago ang EDSA rehabilitation na nakatakdang simulan sa June 16. Nasa 300 kamera na ang nakakabit sa mga pangunahing lansangan tulad ng EDSA, Araneta Avenue at Commonwealth. Iginigit naman ng marami na unahin muna dapat ayusin ang mga signage at lane markings bago ipatupad ang NCAP. Nasa 22 alternatibong mga ruta ang nakatakdang buksan para sa mga motorista kasabay ng nakatakdang pagsisimula ng EDSA Rehabilitation Program sa Hunyo. Sa isang social media post, binigyang diin ng ahensya na maaaring baybayin ng mga motorista ang mga rutang ito pa northbound o ruta naman pa southbound. Maaari din nilang baybayin ang mga mabuhay lane. Una nang sinabi ng MMDA na magpapatupad rin ito ng odd-even number coding scheme sa EDSA simula June 16 para maibsan ang inaasahang bigat ng trapiko habang inaayos ang kahabaan ng EDSA bilang preparasyon sa paparating na rin na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa susunod na taon.
Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang 20 pesos na kada kilo ng bigas para sa mahihirap hanggang 2028. Sa panayam sa Malaysia, sinabi ni PBBM na may sistema ng nahanap ang gobyerno para masustain ang murang bigas sa kanyang termino. Giit ni Marcos, may mga bilateral deals na ang Pilipinas sa ilang bansa para mapako ang presyo ng bigas at maiwasan ng bigla ang pagtaas. Kasabay nito, binanggit ng Pangulo na bumaba na rin ang presyo ng bigas sa merkado. Yung mga nagsasabi, hindi, ano lang yan. Medyo, ano lang yan, pampapogi lang yan, pang cosmetic lang yan. Well, they're fair to have that opinion, but kung it's unsustainable. It's really what people are saying. Kaugnay niyan, tiniyak ni Pangulong Marcos na mag-i-invest pa ang gobyerno sa modernisasyon ng agrikultura para mapababa ang presyo ng bigas at mapataas ang kita ng mga magsasaka. Sa dialogo sa mga magsasaka sa NFA warehouse sa San Ildefonso, Bulacan, binigyang diin ni Marcos na binibili na ng gobyerno ang palay direkta sa mga magsasaka at hindi na idinaraan sa mga middlemen. Isinisiwalat naman ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng floor price para sa palay. Ayon sa NFA, patuloy ang pagtatayo nito ng mga warehouse at silos para mapanatiling sariwa ang ani. Target nito ang makapagtayo ng 96 rice processing facilities sa 2025. The stage is on fire dahil lalong pinainit ang tanghali nang rumampa ang mga kandidata ng Binibining Pilipinas 2025 sa lagoon ng Gateway Mall 2 sa Quezon City ngayong Miyerkules, May 28. Suot ang kanilang summer yellow swimsuits na disenyo ni Justine Aliman. Kitang-kita ang oozing sexy bodies ng mga Binibini. Nakasama rin nila sa runway ang reigning queens na sina Binibining Pilipinas International 2024 Mirna Esguerra, Binibining Pilipinas Globe Jasmine Bungay at runners-up na sina Crystal Jean De La Cruz at Trisha Martinez. Gaganapin naman ang inaabangang Grand Coronation Final sa June 11 sa Big Dome. Susunod, impeachment trial ni VP Sara Duterte tuloy sa 20th Congress matapos mag-adjourn ang Kongreso sa June 13. At sa palakasan, Pinay tennis player Alex Ayala umukit ng kasaysayan sa French Open bilang unang Filipina na nakapanalo sa Grand Slam match. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakapili na siya ng bagong mamumuno sa Philippine National Police. Gayunpaman na hindi pa ito pinapangalanan ng Pangulo. Ayon na naman kay Marcos, gusto niyang ituloy ng susunod na mamumuno sa PNP ang anti-crime efforts. What will I tell the new chief PNP? The new chief PNP is a very senior officer in the PNP. He knows the situation. And I will actually tell them, carry on what you are doing. Because we have very good statistics concerning crime. Kailangan din, hindi sapat na marami tayong, nababawasan natin yung krimen. Kailangan nakikita yung pulis para feeling safe naman yung mga tao. Magpapatuloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte sa 20th Congress kahit pa mag-adjourn ang 19th Congress sa June 13. Ayon yan kay Senator-elect Tito Soto III. Nakahanda naman si Soto sakaling ihalal siyang muli bilang Senate President. Ang balitang A to Z ni na Yobi Almohano. Sa impeachment rules, kailangan tapusin. Yan ang paglilinaw ni re-elected Senator Tito Soto III kaugnay ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Diskusyon kasi ngayon kung magpapatuloy nga ba sa 20th Congress ang trial o kakailanganing i-file muli ito. Sa Senate rules kasi kaugnay ng impeachment pagka-adjourn ng Senado sa June 13, lahat ng pagdinig, reports at bills kakailanganin ulit i-refile. You may consider it as part of your records
but you cannot use it as the committee report unless Okay. you rewrite it because it died after adjournment sine die of the Congress. Pero sa impeachment rules, Pag inumpisahan yung impeachment, tatapusin until the end, okay, of the impeachment, until decision is made. ibig sabihin ipagpapatuloy lang ang natapos ng 19th Congress sa trial sa pag-upo ng 20th Congress. Matatandaang nilinaw na ito ni Senate President Chis Escudero at sinabing walang magbabago sa proseso ng impeachment. Ayon pa kay Soto, handa siya sa magaganap na trial dahil 2 impeachment na ang kanyang napagdaanan. Una kay dating Pangulong Joseph Estrada at pangalawa kay dating Chief Justice Renato Corona. Samantala, mainit din ang pangalan ni Soto sa pagiging Senate President ng 20th Congress. Aniya, may mga kumakausap na sa kanya na kapwa mga senador para muling pamunuan ang Senado. The past has prepared me for it. I have served 9 Senate presidents, either as majority leader, minority leader. I think I know what to do. Hindi pa naman nagkakausap si Soto at Escudero kaugnay ng liderato. Nilinaw din ni Soto na tanging majority at minority block lang ang meron sa Senado at walang independent block. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Risa Ontiveros na bumuo ng independent block habang Duterte block naman ang naiisip itayo ni Senator Bato de la Rosa. There's no such thing. Why? You're either with the majority or you're not. If you vote to elect a Senate President, you are in the majority. Ganun kasimple lang naman. Walang ibang interpretasyon doon. Sa June 30, nakatakda ang oath-taking ng mga nanalong senador sa 2025 midterm elections, habang sa July 28 naman ang inaugural session ng 20th Congress. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Naghain ng not guilty plea sa Pasay Regional Trial Court ang SUV driver para sa kaso kaugnay sa disgrasya na ikinasawi ng 2 tao sa NAIA Terminal 1. Naharap kasi sa patong-patong na reklamo ang driver, kabilang na ang kasong reckless imprudence resulting to 2 counts of homicide, injuries at damage to property. Matatandaang May 4 nang salpukin ng kanyang SUV ang departure area ng Terminal 1. Patay ang 2, kabilang ang isang 4 na taong gulang na bata at ilan pa ang sugatan. Inaresto ang suspect pero pinayagang makapagpiyansa sa halagang 100,000 pesos noong May 26 at nakalaya mula sa NAIA Police Station. Nagbalik trabaho naman na matapos ang 10 araw na mental wellness break ang 2 miyembro ng Philippine Air Force na naghain ng kasong panggagahasa laban sa isang Major General. Ayon kay Colonel Ritzaan Hovelanos, Acting Chief ng PAF Public Affairs Office, agad binigyan ng psychological at legal assistance ang mga biktima, bagamat sarili nilang counsel at private psychiatric help ang kanilang pinili. Anya, business as usual sa PAF at itinuturing itong isang isolated na kaso. Batay sa salaysay ng mga biktima, nangyari ang pang-aabuso sa Fernando Air Base sa Lipa City, January 29 matapos ang isang inuman. Sa CCTV, makikitang lumabas ng kwarto ang 2 lalaking sundalo na umiiyak. Isa sa kanila ang nakarecord ng audio at video ng insidente. Agad nagsampa ng reklamo ang mga biktima sa AFP Office of Ethical Standards at ngayon ay may prima facie evidence na laban sa general para sa isang pre-trial investigation. Bunsod ng sama ng panahon, isinagawa na lamang ng Atininto Coalition ng kanilang Peace and Solidarity Concert sa loob ng sinasakyang barko habang naglalayag sa West Philippine Sea. May kita sa video na ibinahagi ng grupo ang kanilang pag-awit habang iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas sakto ngayong National Flag Day. Iginiit din sa kanilang kantahan ang paglaban ng mga Pilipino sa karapatan sa West Philippine Sea. Mariin namang nananawagan ng koalisyon ng pagkakaisang protektahan ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Naitala ni Pinay tennis player Alex Ayala ang kauna-unahang Grand Slam match win ng isang Pilipina sa French Open Doubles kasama ang Mexican partner na si Renata Zarazua. Tinalo ni Ayala at Zarazua sina
Emily Appleton ng UK at Yvonne Caval-Rimmers ng Spain sa score na 7-5, 6-4 para umabante sa ikalawang round. Kahit bagong tikim ng tagumpay sa doubles, nabigo naman si Ayala sa kanyang Grand Slam singles debut nang talunin siya ni Emiliana Arango ng Colombia sa score na 6-0, 2-6, 6-3. Ayon kay Ayala, ito ang unang slam win niya na sana'y simula rin ng bagong era para sa Philippine sports. Congrats Alex, and more to go! Sa aming pagbabalik sa showbiz, what happened Bella? Kaloka-like Phase 2 finalist Christopher Diwata kumasa sa SB19 Dungka Dance Challenge. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nag-post ang P-pop group na SB19 ng isang video kasama ang trending na Kaloka-like Phase 2 finalist na si Christopher Diwata aka Taylor Lautner. At Bini may bagong special tour single na Shaggy D. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. What happened SB19? Trending ngayon sa internet ang bagong ka-collab ng Kings of Pop na SB19. Walang iba kundi ang internet sensation na si Christopher Diwata na mas nakilala bilang si Taylor Lautner dahil sa nakakatawang linya na What Happened Bella na isang contestant noon sa programang It's Showtime. Sa TikTok ng P-pop group na SB19, mapapanood na kumasa sa bagong dance hit na Dungka ang tinaguriang Taylor Lautner ng Pilipinas. Yakang-yaka naman pala. And speaking of collab, posibleng makipagsani puwersa ang American boy band na 98 Degrees sa Kings of Pop na SB19 na isa raw sa kanilang wish list. Sa isang panayam, sinabi ng international boy band na hanga sila sa galing at talento ng SB19. Nasa Pilipinas ngayon ang 98 Degrees para sa kanilang 2-day Manila Leg Tour concert na gaganapin sa MOA Arena sa May 30 at 31. Blooms, get ready! May panibagong aabangan na naman sa nation's girl group na Bini. Yan ang kanilang upcoming special tour single na Shaggy D na nakatakdang i-release sa June 5 at 9 p.m. Ang nasabing bagong awitin, inspired by a classic Pinoy dance relay game. Siguradong mahahype na naman ang fans para sa newest Pinoy culture domination na yan na atake ng Bini. More to come, Blooms! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maritong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa director at producer na si Orson Welles. Ang sabi niya, kapag naging normal na ang paglabag sa batas, buong lipunan ang nasisira. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!